Sa gitna ng mga batikos mula sa palasyo, bumuelta si Senadora Cynthia Villar sa akusasyon na siya raw ang humaharang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA. Giit ng Senadora, ang Rice Tarification Law ay reforma laban sa korupsyon at hindi dapat sirain ng maling impormasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Maring itinanggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Giit ni Villar, ang Rice Tarification Law o RTL ay isinulong para tapusin ang dekadekadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diin din ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon at maling pamamalakad mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy na mga benepisyaryo ng subsidiya. Lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na niladaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring. Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.